ang lalaking papakasalan pala ng anak ko ay ang sarili niya palang kapatid. Dahil dito ay, Dear Addie Vine, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa ninyo ay ang aking buhay at karanasan. Sana ay tapusin niyo ang kwento ko. Ako ay isang single mom. Sa mahigit 28 taon ng aking buhay, ang tanging layunin ko ay palakihin ng maayos ang aking nag-iisang anak na babae. Hindi ko inakalang sa araw na dapat sana ay puno ng ligaya at pag-asa. Doon ko pa malalaman ang isang katotohanang parang kidlat na tumama sa aming mga puso. 2 taong gulang pa lamang ang aking anak nang tuluyan kaming iwan ng kanyang ama. Isang umaga, nagpaalam siyang aalis sandali para maghanap buhay. Ngunit iyon na ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan, wala siyang balita. Walang sulat, walang tawag, at tila naglaho na parang bula. Madalas akong umiiyak sa gabi, nagtatanong kung bakit niya kami iniwan. Ngunit sa huli, kailangan kong tumayo para sa aking munting anghel. Mula noon kaming 2 na lang ang naging sandalan ng isa't isa. Ako ang naging kanyang ama, ina, guro at kaibigan. Lahat ng hirap tiniis ko. Lahat ng sakripisyo ginawa ko, basta't lumaki siyang mabuting tao at makatapos ng pag-aaral. Lumipas ang maraming taon. Nang pumasok siya sa high school, nakita ko ang kanyang matinding pagsisikap. Nang makatanggap siya ng balita na tinanggap siya bilang scholar sa isang kilalang universidad sa Maynila, halos mapaluha ako sa tuwa. Ito ang kanyang pangarap at ito rin ang pangarap ko para sa kanya. Kaya kahit mahirap ang desisyon, napagkasunduan naming lumipat at manirahan sa Manila dala ang maliit kong ipon. Doon naghanap ako ng trabaho sa isang garments factory. Dahil scholar ang anak ko, meron din siyang natatanggap buwan-buwan na allowance. Kaya hindi siya naging pahirap sa akin. Kaya unti-unti ay nakakaipon din ako. Sa tulong ng kanyang talino at tiyaga, matagumpay siyang nakatapos ng kolehiyo at agad na nakakuha ng maayos na trabaho. Sa wakas, naramdaman ko na ang ginhawa. Ang aking paghihirap ay may bunga na. Sa kanyang pinagtatrabahuan, nakilala niya si Alvin. At nang pinakilala, sa akin ay kasintahan na niya ito. Mula sa unang pagkakakilala ko sa binata, agad kong nagustuhan ang kanyang ugali. Magalang siya, masipag, at higit sa lahat, minamahal niya ang aking anak ng wagas at tapat. Sa loob ng 4 na taon ng kanilang relasyon, nakita ko kung paano nila pinapatibay ang kanilang samahan. Kaya nang sabihin nilang nais na nilang magpakasal, buong puso ko itong sinang-ayunan at sinuportahan. Mas lalo pang sumigla ang aming tahanan nang malaman naming may dalang bagong buhay ang aking anak. Nasa 2 buwan pa lamang ang kanyang tiyan noong mga panahong iyon. Ang lahat ay tila nasa ayos na, pangarap, pagmamahalan, at ang darating na miyembro ng pamilya. Dumating ang inaasam na araw. Ang araw ng pamamanhika ng pamilya ni Alvin. Maaga pa lang ay gising na ako, nagluto ng mga paboritong pagkain, at inayos ang aming munting tahanan upang tanggapin sila ng may respeto at mainit na pagtanggap. Ang aking puso ay puno ng kagalakan at pag-asa. Ngunit nang dumating ang kanilang sasakyan at bumaba ang mga bisita kasama ang kanyang ina, ama, at ilang kamag-anak, sa sandaling tumapak sa lupa ang ama ni Alvin, parang tumigil ang ikot ng mundo ko. Ang aking mga tuhod ay biglang nanghina, nanginginig ang buong katawan ko, at tila bumigat ang aking paghinga. Sa harap ko, nakatayo ang lalaking hindi ko kailanman makakalimutan. Ang kanyang mukha, ang kanyang tindig, ang kanyang mga mata, lahat ay pamilyar sa akin. Siya ang lalaking nag-iwan sa amin mahigit 20 taon na ang nakararaan. Siya ang tunay na ama ng aking anak. Habang papalapit ang tatay ni Alvin, unti-unti rin niya akong nakikilala at bigla itong mamutla ng tawagin niya ang aking pangalan. Mamutla siya hindi dahil sa kaba na pag-iwan niya sa king mag-ina. Mamutla siya sa kaba dahil alam niya kung ano ang mali na nangyari. Lumapit siya sa akin at sinabi niya, "Siya ba si Alice? Ang anak ko sa'yo." Tumago ako at umiiyak. Nanginginig ang tuhod ko. At kahit ang ama ni Alvin ay ganun din, doon ko nalaman na hindi rin pala ginamit ni Alvin ang ipilido niya dahil nag-asawa ulit ito at doon ikinasal. Pero iniwan naman ito ng babaeng pinakasalan niya. Kaya nang bumalik ang papa ni Alvin sa kanila, malaki na ang binata at gamit na nito ang ipilido ng kanyang ina. Magulo nagbuhay nila. Pati tuloy ang anak ko ay nadamay sa gulo ng sarili nilang ama. Pagpasok sa loob ng bahay, ako ay nag-iipon ng lakas ng loob para sabihin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Nang humupa ang ingay at dumating ang tamang pagkakataon, hindi ko na napigilan ang aking damdamin. Ang mga luha ay kusang pumatak mula sa aking mga mata. Nanginginig ang aking mga kamay at boses habang tumatayo at humaharap sa kanilang lahat. "Anak Alice, anak ko. Di ba matagal mo nang gustong makilala ang iyong ama? Ipakikilala ko na siya sa'yo." Nanginginig kong boses.
Ano ma? Si Papa talaga, asan siya? Tamang-tama, maihahatid na niya ako sa altar sa araw ng aking kasal, ngunit bigla akong napaiyak ng malakas. At ito ang ikinagulat ng lahat. Tumingin ako ng diretso sa aking anak, pagkatapos ay sa ama ni Alvin, at sa lahat ng naroon. Ang lalaking ito, ang ama ni Alvin, ay siya ring ama ng aking anak. Mahigit 28 taon na ang nakalipas, siya ang nang-iwan sa amin noong 2 taong gulang pa lamang ang aking dalaga. Kaya ang ibig sabihin nito, ang aking anak at si Alvin ay magkapatid sa iisang ama. Sa isang iglap, tumahimik ang buong paligid. Walang kumibo. Ang mukha ng aking anak ay namutla na parang papel, nanlaki ang kanyang mga mata, at dahan-dahang napahawak sa kanyang tiyan, kung saan may buhay pa ring nabubuo. Ang 4 na taong matamis na samahan, ang mga pangakong binitawan, ang mga plano para sa kanilang kasal at kinabukasan, lahat ay tila gumuho at nawala sa isang iglap. Ang pagmamahalan nila ay naging isang malaking pagsubok na hindi nila inaasahang darating. Ang sakit na aming naramdaman ay hindi kayang sukatin ng mga salita. Ngunit ito ang katotohanan. Matigas, masakit, ngunit hindi maikakaila. Wala kaming ibang magagawa kundi tanggapin ang tadhana na ito. Ang aming laban ngayon ay hindi na para sa kasal, kundi kung paano haharapin ang bukas. Paano po protektahan ang sanggol na walang kasalanan, at paano muling itatayo ang aming mga pusong wasak ng katotohanan ito.